Mga kaparokya, pag-uusapan natin ang 45th existing year celebration ng Eat Bulaga at ang TV ratings ng Eat Showtime at ng longest running noontime show ng Tito Vic and Joey na Eat Bulaga. Pero bago yan, ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa mga kaparokya, kamusta? Ako si Mervin at pag-uusapan natin ang nangyari sa Eat Bulaga at yung 3 biggest announcement nila. Pero syempre ay unahin natin ang dalawang noontime show. So kahapon nga ay ibinahagi ko sa inyo ang ratings ng dalawang noontime show para sa araw ng Miyerkules, July 24. At ngayon naman po ay araw ng Huwebes, July 25. Pero, syempre, quick recap tayo para sa araw ng Miyerkules. So, as per Procnoy po, ang Eat Showtime ay may 8.4% at ang Eat Bulaga naman po ay may 4.2%. According naman po kay Lionhear TV, ang Eat Showtime ay may 8.9% at ang Eat Bulaga naman po ay may 4.2%. So, both noontime show got their TV ratings average, ang 8% at 4% Eat Showtime, Eat Bulaga, respectively. Meaning, walang nanalo at walang natalo. So, mapunta naman po tayo sa araw naman ng Huwebes, July 25. Pasensya na po mga kaparokya, wala pong post si Procnoy na TV ratings para sa araw naman po ng Huwebes. So, dito tayo sa Lionhear TV. May kita dito na ang Eat Showtime ay may 8.7% at ang Eat Bulaga naman po ay may 4.2%. So dito, parehas naman po na meet ng Eat Showtime at Eat Bulaga ang kanilang TV ratings average. So again, wala pong natalo dahil they get the average ratings which are 8% at 4%. May kita dito na ang GMA ay may 6.3%, ang GTV ay may 1.1%, ang A to Z ay may 0.8%, ang Kapamilya Channel ay may 0.4% at ang All TV ay may 0.1%. Sa panig naman po ng Eat Bulaga, ang TV5 ay may 3.6% at ang RPTV ay may 0.6%. So dito, tanging ang A to Z lang ang hindi nakakuha ng average TV ratings nila na 1%. And the rest po ay na-reach po nila ang kanila. Tulad ng lagi natin sinasabi mga kaparokya, ang ratings po ay hindi na po mawawala yan. Ang importante po ay nakikita po natin ang improvement ng bawat dalawang noontime show. Again, it's not about 5 or 6% differential ng TV ratings. It's not about 9.4% or 4.7% ratings. It's about how they make people happy. Dahil iisa lang naman ang hangarin nila, ang magpasaya, matuto at tumulong hindi lang sa pamamagitan ng pera kundi sa mga learnings na nakukuha nila sa mga noontime shows gaya ng Eat Showtime at Eat Bulaga. Samantala, bago natin pag-usapan ang selebrasyon ng Eat Bulaga sa kanilang 45th year, ay humihiling ako sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa mga kaparokya, kanina napakasimple ng ginawang selebrasyon ng Eat Bulaga para sa kanilang ika-45th year anniversary. Nag-perform lang ang mga nanalo sa barangay na mga bata at pinakilala ang mga Eat Bulaga family host kasama si Ice Sigera. Plain at very simple lang ang pagdiriwang nila. Walang special guest, walang magarbong nangyari. Pero ang pinaka-highlights ay yung 3 biggest announcement nila. At ito nga yung negosyo ni Juan ng Dear Eat Bulaga. Malaking bagay yan para makapagsimula ng negosyo. So, 15 ang pwedeng maka-avail ng negosyo ni Juan na handog ng Dear Eat Bulaga. And of course, yung mga naapektuhan ng bagyong Karina kung saan nagbigay sila ng tulong na bigas sa bawat recipient nito na barangay.
At ang biggest announcement for me ay yung E-Best or yung Eat Bulaga Excellent Student Award na kung saan 30 mahuhusay na estudyante ang makakatanggap nito. Ito talaga yung pinaka-highlights ng selebrasyon ng longest running noontime show na Eat Bulaga. Imbes na magarbong selebrasyon, ang ginawa nila ay mas inuna nilang tumulong sa mga kababayan nating hikaw sa buhay, lalo na yung mga nasalanta ng bagyong Karina, which is yun ang pinakamainam, yung pinakamagandang ginawa ng legendary trio. Gumastos ka nga ng malaki, after naman ng saya, yung nasalanta ng bagyo ay nahihirapan pa din. Tsaka ilang truck ang nakahilera sa labas ng TV5, meaning maraming barangay ang makakatanggap ng tulong mula sa Eat Bulaga. So talagang hindi nagsasawa sa katutulong ang Eat Bulaga. Kaya naniniwala ako na hanggat may bata, may Eat Bulaga. Kaya simula ngayon ay mag-uumpisa na po silang mag-countdown for their golden anniversary and beyond. Sabi nga ng TVJ, kesa sa magarbong selebrasyon ay pinag-isipan nila ng mabuti ang simple pero effective na birthday celebration ng noontime show nila. Nandun din yung ilan sa mga tinulungan nila na scholars at yung mga doktor na ngayon na sinuportahan nila para maging doktor. So another milestone for them to help 30 excellent student na makakatanggap ng scholars sa tulong ng Eat Bulaga. Simple, the best. So sa mga nagsasabing magpapalit ng studio ang Eat Bulaga, siguro hindi pa ngayon, but still wait for the announcement of TVJ or TVJ production with regards to that. Wala namang imposible, pero sa akin okay na ang studio nila ngayon. Kumbaga, no need for a big studio. Basta sama-sama lang sa maliit na bahay, yun ang importante. So again, happy 45th year anniversary sa longest running noontime show ng Tito Vic and Joey na Eat Bulaga. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo sa selebrasyon ng Eat Bulaga? Satisfied ba kayo? Please comment down below. Sa mga parokya, mag-ingat po tayo. Thank you and God bless.